Mainit na tensyon sa larangan ng politika matapos hindi makalusot si Pangulong Kuting Jr. sa mga pambabatikos ni Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, binara naman ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo mga impeachment complaints laban kay VP Sara na mas lalong nagpatibay sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinuno ng bansa. Ayon sa mga ulat, sinikap ng ilang kritiko na maghain ng impeachment complaints laban kay VP Sara sa kabila ng kanyang patuloy na pagkilos laban kay Kuting Jr. Ngunit agad itong pinigilan ni Panelo na nagsabing kulang sapat na basihan ng mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, patuloy namang nasasangkot si Kuting sa mga isyong politikal at katiwalian na siyang dahilan ng mas lalong pagtutok ng publiko sa iringan ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Habang tumitindi ang bangayan sa pagitan ni Kuting Jr. at Inday Sara, nananatiling hati ang opinyon ng publiko kung sino ang dapat suportahan. Maraming nananawagan ng pagkakaisa at paglilinaw sa mga isyong ito upang hindi masakripisyo ang kapakanan ng sambayanan. Sa kabila ng kontrobersya, umaasa ang bayan na mananaigang hustisya at tamang pamamahala para sa ikabubuti ng bansa. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mahalaga dyan, yung sinuri ko yung di umanong threat na hindi naman threat. Yun ang mahalaga doon. Sinasabi natin, ang problema kasi sa inyo, yung mga kontra kay Duterte, inilalayo ninyo, inilalabas nyo yung konteksto ng kanyang mga sinasabi. Kailangan kasi, pag nakikinig ka sa kanila, susuriin mong maigi. Titingnan mo yung mga kalakaran kung bakit sila nagsasalita ng ganon. Yung history, yung mga circumstances that evolved para masabi ng isang speaker yung mga binabanggit niya. Hindi po pwedeng ang gagawin mo. Sa mga sinabi niya, pipili ka lang doon ng isang sentence. Okay, madidispalingado talaga ang pagdating ng mga sinasabi niya. Maliwanag naman ang sinasabi niya eh. Unang-una, talaga naman may threat sa kanya eh. Wala naman kaduda-duda doon. Yan lang tatanggalin mo yung mga security detail niya. Nandun na kagad yung yung conclusion na bakit mo tinatanggal ang security? Ang security, para nga bigyan siya ng proteksyon. Pag tinanggal mo yan, hindi siya bukas sa lahat ng uri ng karahasan laban sa kanya. Pangalawa, yung ginagawa mong pag-iimbestiga sa kanya, kung saan naghahanap ka ng magiging ground for impeachment, obvious na obvious din. Gusto mo siya talagang tanggalin. Correct. Impeachment eh. At alam mo naman nating numbers game yan. Yung mga nandyan sa Kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas nang hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa. Ayan! Gusto ko yun, yung sinabi mo, Attorney Salpanino. Yung impeachment talaga yan, tangina, ngayon kay Inday Sara, si Bangag talaga yan may pakana. Sinasang-ayunan niya eh. Final, yung impeachment complaint. Kasi nga, ang hangarin matanggal. Kasi ang ending yan, gustong maging presidente ng mga komunistang grupo, si Tambaloslos. Ganito ho yun. Ang komunista ho kasi ngayon, lalo na itong mga makabayan, akbayan, mga tropang agba, mga tropang walang kwentang mga party list. Kaibigan niya ni Tambaloslos. No? Ngayon, siyempre, kung ano yung plano ni Tambaloslos, malamang susunod sila. Kasi si BBM, dekorasyon. Mas gustuhin pa nila maging presidente si Tambaloslos kumpara kay Inday Sara. So, anong gagawin nila? O, ito, mangyayari dito.
Kasi talagang palyado sila sa mga Duterte eh. Takot sila eh. Mga Duterte nagpapahina sa kanila, natunaw sila eh. Nung panahon ni Tatay Digong, medyo nakabalik lang ngayon. Kasi nga, malakas sila kay Tambaluslos. Siyempre, tatalima ho sila dyan sa impeachment. At mag-all out yung suporta nila kay Tambaluslos hanggang maging presidente si Tambaluslos. Kasi ang ending yan, kung sakali, magtagumpay talaga yung impeachment complaint. Kasi sabi nga ho ni Atty. Salpanilo, numbers game. So sure na, si Inday Sara ma-impeach talaga diyan sa, sa Kamara. Kahit sabihin na natin, putang inang reklamo, pambata, lulusot pa rin yan dahil number games. Tama ba? Ang number games, siyempre, huwag na tayong umasa na may kakampi kay Inday Sara dyan. Siguro, 2, 3, 4, 5, wala pang 10. Kakampi kay Inday Sara. So, majority, iboboto talaga na ma-impeach si Inday Sara. So, lulusot. Lulusot ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara sa Kamara kasi kaharian man nila yon. So, ang pag-uusapan na lang dito sa Senado. Tuloy nga, Atty. Sal. Isa lang pagkakataon, MJ, na hindi nakialam ang presidente. Si Duterte yun. Hindi yun nakikialam eh. Kaya hindi niya nga alam na magpapalit ng speaker. Nalaman niya lang pagdating niya dun sa SONA. Pero ang realidad sa Pilipinas, lahat ng presidente, kontrolado talaga nila ang Kongreso. Correct. Kasi nga, nakikialam sila. Presidente ayaw makialam. O kaya, yung impeachment na yan, talagang tutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag nyo na ituloy yan, yun para malayo siya sa hinala na may kinalaman siya. Ang tawag doon, Atty. Sal, hugas kamay. Kasi ginamit man si Tunying eh. Ang tanong nga dyan, Tunying, ito nga yung pinakanatanong Atty. Sal dapat eh. Tunying, saan ba nanggagaling yung text messages na yan? Paano nilik sa'yo? Sino yung source noon? Siyempre, wala nang ibang source. Si Palaka. Tama si Mizo Sir, iwas pusoy. Kasi pag tiningnan nyo, yung bakit na timing yung paglabas, ito coincidence kaya ito guys? Tingnan mo. Na timing yung paglabas, nang sinabi ni Ngagba na naglilik yung pinalik ni Tunying, yung text messages ko doon mismo sa bulwak. Nadine Mirales, salamat sa pakulay. Bulwak talaga naisip po na word. Diba yung nasa isip ko ng bulwak, animal. Bulwak. Other term sa bulwak. Bakit itinaon doon sa pagdami? Ayan, bulwak. Mga Bisaya, alam nila yung bulwak. Yeah, words bulwak yan. Okay. Nataon sa pagdami ng tao doon sa EDSA. Doon sinabi. Coincidence lang ba ito? At naghugas kamay siya. Baka siguro nakita, putang ina, dumami na yung tao. Naghugas kamay nga tayo kasi pag ma-file yung impeachment, lalong magwawala ang mga tao. So ngayon, kanina, na-file yung impeachment. Timing lang ba? Ma'am Shelos, salamat sa pakulay. Timing lang ba? Hindi planado talaga ito. Tama yung sinabi ni Atty. Sal, dumidistansya. Tika, distansya ako, putang ina, maraming magagalit sa akin. Basta ako, ayaw ko ng impeachment. Pero hindi nga ganun. Ang pagtingin ng mga tao sa statement ni Bangag, na ayaw niya na ma-impeach si Inday. Kasi kung ayaw niya, pinupoint out, nanindigan siya, kagaya ni Tatay Digong.
Na-file kanina eh. Tuloy Pangatlo, yung ginagawa nilang paghain ng demanda kay Inday Sara, doon nagpapatunay, talagang gusto mong i-eliminate ito eh. Correct. Impeachment, removing her from office. And then, yung demanda naman, gusto mong ikulong. In both cases, madali mo na siyang patayin. Ha? Kasi, pag na-remove ka from office, wala ka ng security. Pag ikaw naman nakukulong ka, dali mong patayin kasi nasa labas ka. O kaya, yun ang background doon. Kaya sinasabi niya, kung mapapatay ako rito, para siya nagsusulat ng last will and testament, eto po, ang mga pinaghihinalaan ko rito. Ang ibig niya pong sabihin, pag ako'y patay na, walang iba na pwede niyong to run after itong mga taong ito. Correct. Kasi wala namang iba na papatay sa akin. Dahil sila lahat ang makikinabang sa pagpatay ko. Hindi ako makikinabang. Gaya ng sinasabi ng isang USEC dyan sa DOJ na mastermind daw siya ng potential crime. Dahil siya'y makikinabang. Paano makikinabang? Patay na nga siya. Correct! So how can she succeed to the presidency? Kasi pag pinapatay daw yung tatlo, makikinabang siya. Sus Mario Joseph, ano bang klaseng mga... Walang sentido común eh. Walang lohika. Alam mo kasi, pag ikaw'y nagtatanggol, ang nangyayari kasi dito sa administrasyon, mga opisyalis, nagkakandara pa siya. They're tripping over themselves. Trying to justify na wala nang sense. Nagmumukha tuloy mga tangier sila. Katawa-tawa. Nagmumukhang tanga daw sila. Alam mo, mas okay yung paliwanag ni Atty. Salpanilo. Oo nga naman, ang bubububo pati yung NBI, yung ubob. No? Paano makinabang si Inday Sara, kunyari, sa kamatayan ni Palaka, Tambaluslos, at Bangag? Kasi ang kondisyon naman dun pag nagurgur siya. O kung nagurgur na si Inday Sara, sino makinabang? Inday Sara? Di yung alangan naman babangon si Inday Sara sa kanyang Kasi nagurgur si Palaka, si Tamba, at si Bangag. Babangon yun. Gurgur na bangon ka para makinabang ka. Putang ina, no? Ang galing yung paliwanag ni Atty. Salpanilo. Simpleng logic, guys. Di wala. Di gumawa lang talaga ng ingay. Gumawa lang talaga ng isyo. Pinilit lang nila mapasama si Inday Sara. Ang problema man yan kasi meron mang magre-rebat talaga. Meron sasagot. Hindi naman po pwede. Sila lang ang dakdak ng dakdak. Oo, mainstream media, puro sila paninira kay Inday Sara. Bayad man ni Palaka, yan. Pero sa awa ng Panginoon, yung mga engagement din po ng mga political vloggers, kahit hindi naman kami ganong katalinuhan, basta meron lang po kaming ipa-flash na video dyan na magsalita gaya ni Atty. Salpanilo, ay malamang maliwanagan po ang maraming Pilipino tungkol sa mga ipinupukol kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang maliwanag. Kasi kung sasabihin mo, makinabang si Inday Sara, i-assassin daw si Bangag, unang-una, wala namang sinasabing assassination, wala namang assassin. Tsaka conditional, tsaka bugada si Inday. Alam ni Inday ang nangyayari, at tsaka alam ni Inday ko ang bibitawan niya. Alam mo, lang, pag-ipa lang. Gumawa lang ng issue. Kagaya nito, mantakin mo, napupunta pa. Hahantong pa na nakasuhan si Inday, di ba? Ng kapulisan. Tatanggalan pa umano ng lisensya sa baril. Animal, UI naman. Kaya, pakinggan po natin mga kabistak itong balitang ito. Nasaan ba ho yun? For one, yes, I can confirm na meron pong isa pong LTAP holder po
si VP Sara po at meron din po mga firearms na nakarehistro under her name po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong baril si Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon itong license to own and possess firearms, subalit tumanggi ang general na sabihin kung anong uri ng LTAP o kung ilang baril ang pag-aari ng pangalawang Pangulo. As to the type of license at I cannot for now reveal kung ano po yung type of license na hawak po niya, but definitely siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. Gayunman, wala aniyang permit to carry firearms outside of residence si VP Sara. Sa tanong kung pwede bang matanggalan ng lisensya ng baril ang pangalawang Pangulo, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at nakabase sa magiging resulta nito kung maaaring makansela ang firearm licenses nito. Let us wait for the completion po ng investigation na sinasagawa po ng CIDG to determine whether or not these cases filed against her will can be used as a ground for possible revocation or cancellation of her LTAP and firearms registration. Malinaw naman aniya nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang mga basihan para makansela ang firearm licenses ng isang gun owner. Roko-roko rin, no? Ba't may kansela ang lisensya ni Inday Sara? Unang-una, yung lisensya ni Inday Sara walang permit to carry sa baril. So, ibig sabihin, hindi niya po pwedeng bibit-bitin ito. Wala mang permit to carry. Alangan naman si Bangag pupunta sa bahay ni Inday. Si Palaka pupunta sa bahay ni Inday. Si Tambalosos pupunta sa bahay ni Inday. Anong kunik doon, gagi? Anong sense? Saan? Akala ko ba mayroong assassin si Inday kinuntak? Tapos yung buwang nakakalibog. Lala. Pati lisensya ni Inday, walang permit to carry. Tapos binato na may assassin daw si Inday. So yung baril ni Inday, ipapagamit sa assassin. Para mahuli yung assassin, mahuli rin si Inday. Buang. Sino bang assassin? Si James Bond? Yawa. Sira ulo na talaga ako magpagurgur ng isang tao. Ibabalita ko pa sa media, ha? Tapos yung baril ko ipagamit ko pa sa assassin na kinuntak ko. Ay, ayaw ko na sa earth. Kaya tama talaga yung sinasabi ni Atty. Salpanelo, yung mga defender ni Dayunyor, mga tanga. Kaya nga, buang na, oh. Samantala, sinabi rin ng PNP na posibleng madagdagan pa ang isasampa nilang reklamo laban sa pangalawang Pangulo at security escort nito. Oy! Hindi lamang po sa ating Vice Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang 2 Sabado po. Nauna na nga po tayong nakapagsampa ng direct assault, disobedience to a persons in authority or their agents at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang krimen, sa criminal case, ay may kaakibat po yan na administrative at civil cases po. So yun po yung tinitingnan po natin dito po sa ginagawa po nating pag-iimbestiga. Lead by example, no? Mantakin mo, guys. Sila pa yung nanakit. Sila pa yung sila pa yung may kapal na magkaso, kapal ng mukha. Diba pahardo kayo yung nanakit? Sinaktan kayo ni Inday? Saan ka pa nakakita na kung sino yung nakaagrabyado, sila pang nag-file ng kaso? Bangag talaga? O, tingnan nyo, ha? O,
Tingnan nyo yung video, meron po akong ipi-play na video. Sa mga hindi pa po nakakita nito. Sila pa magpa-file ng kaso. Tingnan mo yung pulis patulan na yan, oh. Sasaraduhan na si Inday yan, iipitin niya, oh. Tinamaan pa yung isang babae dyan. Oh, binalik uli. O, nandun si Inday, nandun yung Vice President. Ayan, oh, yung pulis patulan na yan, iipitin si Inday. Tingnan niyo po kung sino dapat yung kasuhan. Oh, ayan, oh. Si Mang Kanor, nag-file ng kaso. Gagi, oh. Baliktad, tika nga, i-play natin. Ganun ngayon sila, ho. Ba't nabaliktad na ang mundo? Sila yung gustong manakit, sila yung nakasakit, tinamaan pa nga ng pinto yung isang babae, nakompromiso yung seguridad ni Inday Sara dyan. Iipitin man ni Lispo. Yun, oh, gusto talaga niyang ipitin, oh. Di ba niya kilala yung Vice President? Ayan, nagreklamo ba ang ugag? Oh, muntikan na nila itakas. Itakas na mga Lispo, tapos ikulong daw sa, ano. Ayan, oh, mga bastos. Yung mga bastos, yun yung nagpa-file ng kaso. Yung mga nag-agrabyado, yun yung mga nagpa-file ng kaso. Alam niyo po ba kung ilan po yung ano? Lahat na nandiyan na gustong sarahan ng pulis na yan, yan ang pwedeng mag-file ng kaso. Ayan, oh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!